confident that Sarangani will not only recover but rise again stronger than before. Totally 670 totally damaged classroom. Ating mga nabiktima, yung mga displaced persons ay maayos naman ang kanilang kalagayan. Sa Hindi ngayon, po ako nanunumbat dito mga minamahal kong kababayan. Ipinapaalala ko lamang po sa inyo. Hello, isang mapagpalang araw po mga minamahal kong kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo dyan sa Mindanao mga minamahal ko? Lalong-lalo na po doon sa mga nasalanta po ng napakalakas na lindol. At may glove shoutout din po sa ating mga OFW balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Mga lalabs, kumusta po kayo dyan? Bigyan naman po natin ng topic at reaction comments guys itong kasipagan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyan pong nandoon po siya ngayon sa Sarangani, Mindanao guys, no? Upang alamin po ang sitwasyon. Total damages po sa lugar po ng Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao po. At nag-report po sa kanya ang gobernador po ng Sarangani na wala pong iba kung hindi ang kapatid po ng ating legendary ng boxing po, Manny Pacquiao, si Gobernador Pacquiao po. At ito po yung nag-report po sa kanya, panoorin niyo po guys, grabe, sobrang talagang sa eskwelahan lang guys, kailangan ni total demolish at ipatayo po muli ito. Oo. So, sa atin po mga kababayan, samahan po natin ng panalangin all over the Philippines guys. Wag po nating hintayin po na kayo po ang susunod na tatamaan po ng isang napakalakas na sakuna. Mga minamahal kong kababayan, bago po tayo magising at maalala po natin na mayroon po tayong Pangulo na nakahandang damayan po lahat ng kanyang mga anak, ang buong nasasakupan po ng Pilipinas na kanyang pinasisilbihan. Kung hindi nyo man po siya matanggap na isang ama ng ating bansa. Hindi po biro ang pangyayari pong ito, ang nangyari sa sakuna na napakalakas po. Pagkatapos po ng Cebu, na hindi rin po iniwan ng ating gobyerno hanggat hindi sila total recovered po doon. Ngayon ay nangyari naman po sa Mindanao. Mga minamahal kong kababayan, maaalala lang po ba natin ang ating gobyerno, guys? Kapag tinamaan po tayo ng napakalakas ng sakuna, pero noong hindi pa po nangyari sa inyo ang malakas na sakuna po na yan, katakot-takot po ng pang-aatake nyo po sa kanya. Mga minamahal kong kababayan, pambubuli, pampupula, guys, at sabihan pa, bansagan pa na bangag na Pangulo. Mga minamahal kong kababayan, adik na Pangulo, mahinang klaseng Pangulo or weak leader. Pero sino po ngayon ang tumutulong po sa atin kapag tayo pinalalagay sa alanganin? Gawa po ng kalamidad. O totoo po, na obligasyon po niya yan bilang ama ng ating bansa. Pero naisip niyo po ba yan noon nung siya po atakihin po niyo nang atakihin? Sa pamamagitan ng pagbabansag na bangag na Pangulo, adik na Pangulo, mahinang klaseng Pangulo or weak leader. Kailangan mo magpa-political test para mapatunayan na hindi ka adik. Diba? Hindi po ako nanunumbat dito mga minamahal kong kababayan. Ipinapaalala ko lamang po sa inyo na kahit anong ginawa nyo sa kanyang pang-aatake below the belt na, pero ni minsan ginantihan po ba kayo nito? Bagkus, kapag mayroon pong nangyayari hindi maganda sa kanyang mga kababayan na Pilipino ay andyan po agad ang ating mahal na Pangulo para sakluluhan po kayo. Kasama ng kanyang mga gabinete na pakasisipag. Kasama niya po dyan ang ating DPWH Secretary Vince Dizon, ang ating PWD Secretary, nandyan po ang Secretary po ng Department of Health, kasama din po dyan, mga minamahal kong kababayan. Sama-sama po sila dyan. Yan po ang mga napakahalaga po na gabinete po niya, mga secretaries niya po na kailangan po dyan sa lugar po na yan, pinangyarihan po ng napakalakas na lindol. 7.8 magnitude. So, patuloy lang po tayong manalangin at bigyan pa po ng patuloy na kalakasan po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang
tupad niya po at maagapayan po ang ating mga kababayan po na nalagay po sa alanganing sitwasyon po ngayon. Good afternoon, everyone. At makinig muna tayo konting na situation report tungkol nga sa mga nangyari dahil sa lindol. Ang unahin siguro na we need to go down the different agencies para malaman kung ano bang mga needs, ano ba ang naging effect ng lindol doon sa area ninyo. So we will start with Gov. Pacquiao for his report on the effects of the 7.8 earthquake dito sa Sarangani. So bro. Sige. Thanks. Honorable President, I will be presenting to you the comprehensive report of the magnitude 7.8 earthquake that struck Sarangani province on June 8, 2026, 7:30 on September 26. As of June 14, 6 p.m., the earthquake has literally been 33 lives. That is primarily caused by landslides, drowning, and covered by falling debris. The municipality of Glan, the hardest hit town, had the highest toll of 24 fatalities, while the other 9 is from municipality of Malapatan. Additionally, 251 individuals were injured, with injuries ranging from minor abrasions to major traumatic injuries, mainly admitted to our provincial hospitals. There are still 15 missing individuals, but active search, rescue, and retrieval operations are underway, specifically in Glan and Malapatan. With regards to population displacement, a total of 57,843 families were affected across all 7 municipalities, with 428 families currently staying in evacuation centers. On the housing front, 23,419 homes were impacted, 17,854 are partially damaged, and 5,565 are completely destroyed, where Glan suffering the most damage with 3,808 houses and Malapatan with 1,508. Mr. President, recognizing the magnitude of the disaster and its impact on our communities, the province of Sarangani declared a state of calamity on June 10, 2 days after the earthquake. This allowed us to swiftly mobilize resources, utilize emergency response mechanisms, and intensify relief, rescue, and recovery efforts for thousands of affected families across the province. Allow me to present the current status of infrastructure damage in Sarangani province, particularly in our structures, including schools, government offices, places of worship, health facilities, community structures, and other establishments across the province. As of June 14, 6 p.m., our ongoing assessments have recorded 94 schools totally damaged, 110 schools with major damages, and 196 schools with minor damages. These damages have disrupted learning activities and will require immediate rehabilitation to ensure the safe return of our teachers and learners. Beyond the education sector, the earthquake also caused substantial damage to public and community facilities that serve as the backbone of local governance and public service delivery. We have documented a total of 251 damaged public and community facilities across the province. This includes 114 municipal and public buildings such as barangay halls, public markets, and government service centers. Of these, 85 sustained partial damage, while 29 facilities were totally destroyed. Our places of worship were likewise affected, with 48 churches and mosques damaged, including 43 partially damaged and 5 that suffered total collapse. In the health and social welfare sector, 38 healthcare and childcare facilities sustained damage, consisting of 27 daycare centers and 11 health centers. These facilities play a crucial role in providing basic healthcare and child development services, particularly in far-flung communities. Economic and utility-related infrastructure also suffered losses. We recorded
33 damaged utilities, resorts, and private commercial establishments, including water facilities, hospitals, and small businesses that support local livelihoods and essential services. Also, 18 gymnasiums and community stages were damaged, including 4 that were totally destroyed. Mr. President, these figures demonstrate that the impact of the earthquake extends far beyond residential damage. The rehabilitation of these facilities is vital not only to recover, but also for the restoration of education, healthcare, governance, commerce, and community life across the province. We respectfully seek the continued support of the national government accelerating reconstruction efforts so that the affected communities can recover and rebuild stronger from this disaster. Allow me to present the current status of infrastructure, national and provincial transportation networks. At the national level, we recorded 17 damaged road section, along with 4 totally damaged bridges and 5 additional bridges that sustained partial structural damage. At the provincial level, the impact has been more extensive. Around 3.9 kilometers, comprising 7 provincial roads, were affected, largely due to landslides, rock falls, and ground movement. 3 of these remain unpassable, but clearing operations are ongoing. The Sapu-Masla Bridge was declared totally damaged, while 11 other provincial and local bridges remain passable but have sustained varying degrees of structural distress. Despite these challenges, I am pleased to report that through the coordinated efforts of our local government units, national agencies, responders, and volunteers, 16 municipal and barangay road sections remain open and passable. Critical access routes in Malungon and Alabel have been cleared, allowing the continued delivery of relief goods, medical assistance, and essential services to affected communities. Mr. President, the 381 million damage estimate and 734 million recovery requirement cover only the initial DPWH assessment of national roads and bridges. They do not yet include damages to homes, schools, hospitals, government facilities, and other critical infrastructures across Sarangani. The true cost of this disaster is significantly higher, and the scale of devastation requires substantial national government support. Mr. President, while emergency access has been restored in many areas, the destruction of key roads and bridges continues to affect mobility, economic activity, and the delivery of government services, particularly in remote communities. With this, we respectfully seek national government support for the rehabilitation and reconstruction of damaged roads and bridges, slope stabilization projects, and additional funding for resilient infrastructure recovery. Mr. President, Sarangani has always been a resilient province, but this earthquake has tested our people in ways we have never experienced before. We have lost lives, homes, schools, and facilities that our communities depend on every day. Yet, amid the devastation, we have also witnessed the strength of the Filipino spirit, the willingness of our people to help one another and rise together. Today, I come not only to present these numbers and statistics, but to convey the hopes of thousands of Sarangan families who are looking to rebuild their lives. On behalf of Sarangani, I humbly ask for your continued support as we recover from this tragedy. With the national government's help and your leadership, I am confident that Sarangani will not only recover, but rise again, stronger than before. Thank you, Mr. President. All right, we take note of all of the damages that you have reported. Marami rito ang medyo na-silip na, na-inspection na. At we will continue to do that. Yung isa na inuuna natin, siyempre, inuna natin itong Sapu-Masla Bridge because hindi kami makapasok sa dyan hanggang nakapaglagay tayo ng section. Kahit na limited pala ng traffic, at least nakapunta nung pinuntahan namin, nung pinuntahan natin kanina, marami nang nakarating na assistance. But we have to go back to all of these other bridges at saka yung mga tulan at saka yung mga
kalsada na nasira. Pati ang school building, nagulat ako, napakarami na school room ang nasira. We have an approximately 610 totally 670 totally damaged classroom. Ibig sabihin hindi na magamit. We'll have to gigibay natin bago tayo magtatayo na naman ng panibago. So malaking trabaho pa natin. Marami pa tayong gagawin. But in the meantime, yung ating mga nabiktima, yung mga displaced persons ay maayos naman ang kanilang kalagayan sa ngayon. So ayan po mga minamahal kong kababayan. Sana po, huwag po natin hayaan na tamaan po tayo ng isang malakas na sakuna po at malagay sa alanganin po ang ating kalagayan. Bago po natin maalala po na mayroon po tayong mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kahandang umagapay at hindi po tayo iiwanan na hindi total recovered. Hanggang sa muli po mga minamahal kong kababayan. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Mag-ingat po tayo palagi. God bless.